May bagong bukas na sikat na barbershop sa Chicken Island na pinapatakbo ng tatlong weirdong barbero na gumagamit ng kanilang chi para sa bonggang gupitan. Nagpanggap si Seven bilang poste ng ilaw para pasukin ito, at nagawang gupitan ang head barber gamit ang kanyang chi scissors, kahit pa naka-dough hair gel ito. Dahil dito ay hinabol ng tatlong barbero sina Seven at Daibo. Sa pagtakas, aksidenteng nadala ni Xiaofei si Daibo at isang pusa paitaas, kaya naiwan si Seven sa baba para harapin ang mga humahabol. Kalaunan, nagbabala si Hidachin tungkol sa 4 na asasin na may patong sa ulo na tumutugis kay Seven. Sa ngalan ni Seven, tinanggap ni Daibo ang hamon at ipinakilala ang bago niyang imbensyon, ang Hair Wax 0.7. Isa-isang hinarap at tinalo ni Seven ang mga assassins. Ang una ay si Father Gambler, sa Big Chicken Snacks. Sumunod si Shou Dalyuan. Pangatlo si Normal Assassin na tinalo niya sa loob ng CR, na na-depress dahil sa pagiging sobrang generic ng pormahan niya. Paglubog ng araw, nakita ni Seven si Uncle Chen na namimilipit sa sakit habang kinukumpranta ni Ichiro si Cola. Iniligtas sila ni Seven at inutusan si Cola na dalhin si Uncle Chen kay Miracle Doctor. Sa kanilang laban, nagulat si Ichiro nang bigla siyang suntukin ni Seven sa mukha. Nang tanungin kung sino siya, sinabi ni Seven na siya ang pinakamagaling na barbero sa isla. Sa halip na magalit, naisip ni Ichiro na kailangan niya ng gupit. Sa huli, matagumpay na naopera ni Miracle Doctor si Uncle Chen, hindi para sa bala, kundi para tanggalin ang kidney stone nito. Hinamon sana ng mga bagong barbero si Seven, pero dumating si 13 para pigilan sila at magbabala na may mga parating pang assassins, kaya nagtakbuhan ang mga ito sa takot. Bumisita ng nakadaskay si Ichiro kay Seven, pero nabuking siya kaagad. Ito ay para dumiskarte sa crush niya sa Share Fun Mart, binigyan siya ni Seven ng kakaibang gupit, isang flat at bilog na hairstyle na parang plato. Kinagabihan, habang nagtatalo sina Daibo at Chairman Jiang, biglang umatake si 13. Inatasan kasi siya ng kanyang master na nagturo sa kanya na patayin ang kalabang assassin, at nakawin ng 1,000 Demon Dagger mula kay Seven. Matapos ang matinding habulan at wasak na paligid, naghamon si Seven ng laban. Kapag nanalo si 13, magtatago na si Seven habang buhay. Kapag nanalo si Seven, makikipag-date sa kanya si 13 sa beach. Habang naglalaban, biglang sumulpot at nanggulo ang kapatid ni 13 na si Plum Blossom 11, pero tumakas din agad ng pumalpak ito sa sarili niyang plano. Dahil dito, inamin ni 13 ang kanyang pagkatalo. Ibinalik niya sana ang dagger ni Seven pero tinanggihan ito ng binata, at nagpasalamat na lang sa bagong gunting na nagawa dahil sa laban. Bago umalis sakay ng kanyang dambuhalang ibon, nagbigay si 13 ng listahan ng mga target kay Seven, at nagbabala na marami pang assassins ang darating dahil sa pagkabigo niya. Naiwan si Seven na iniisip ang isusuot niya sa kanilang beach date. Sa huli, naging effective ang plato hairstyle ni Ichiro, ginamit niya itong payong para sa crush niya habang umuulan, kaya naging matagumpay ang diskarte niya. Nagsimula ang kwento ng tanggapin ni Seven ng isang hairstyle magazine mula kay Cheap Life Hua bilang bayad sa gupit. Samantala, isang misteryosong asong may gitara ang tumalo kay Mudbark at sa mga tauhan nito. Kinabukasan, nagising si Mudbark sa barbershop at nagplano sila ni Daibo ng patibong. Sa gabi, nagpanggap si Seven na bote ng alak at ginamitan ng assassin ng solid as gold 7-day lock, pero nakawala ito gamit ang magical sound of sadness. Kahit ginawang earplugs ni Seven si Xiaofei, hindi pa rin siya umubra sa lungkot ng musika. Bago mapatay si Mudbark, nakilala siya ni Meow Kitty, siya pala si Meow Kai. Ibinunyag ni Kai na nagpunta siya sa Xuanwu para matutunan ng nakamamatay na musika dahil sa selos kay Mudbark, na siyang pinili ni Meow noon. Sa kasamaang palad, busted pa rin si Kai at malungkot na umalis sa isla. Sa huli, inamin ni Seven kay Daibo na ipinagpalit niya ang mamahaling hair wax para sa isang mapa ng Xuanwu, dahilan para sermonan siya ng galit na si Daibo. Dito ay nagbayad ng malaki si Cola kay Daibo para piliting gumala si Seven kasama siya. Habang magkasama, inamin ni Cola na hindi talaga napagaling ni Miracle Doctor ang cancer niya, pinipigilan lang ito ng gamot, kaya gusto niyang sulitin ang bawat sandali ng buhay niya. Nahiwalay naman si Seven nang harangin siya ng invisible assassin na si Lizard. Si Cola naman, nakasalubong ang Prince of Stan at napilit itong dalhin siya sa bansang Stan. Doon, nabunyag ang malaking sikreto, si Cola ay si Test Subject 303, isang failed experiment, at ang kanyang ina ay dating researcher doon. Inalok siya ng Prince, pagagalingin ang kanyang sakit kapalit ng pananatili niya sa Stan habang buhay. Pero mas pinili ni Cola ang kalayaan at tinanggihan ng alok.
Bumalik siya sa Chicken Island at muling umangkas sa motor ni Seven habang hila-hila nila ang kawawang si Lizard. Sa malayo, pinapanood sila ng prince na may halong inggit sa kanilang pagiging malaya. Habang nagtitinda si Seven, ng beef offal sa harap ng paaralan at nagsisilbi kay Xiaolong Chen, nakatanggap siya ng tawag mula kay Daibo tungkol sa isang customer sa barbershop na dating kakilala ni Seven, si Captain Jack. Samantala, ipinasuri ni 13 ang lumang espada ni Seven sa isang panday at nalamang ito ang makapangyarihang 1,000 demon daggers. Pagbalik ni Seven sa barbershop, naabutan niyang hostage ni Jack at ng mga alalay nitong sina Ajia at Ajun si Daibo. Nais maghiganti ni Jack dahil sa peklat na ibinigay sa kanya ni Seven bago ito nagka-amnesia. Binuhusan nila ng gasolina si Daibo at binigyan si Seven ng 10 minuto para talunin si Jack, kung hindi ay magiging litsong manok si Daibo. Sinubukan ni Seven gamitin ang kanyang cheese scissors ngunit hinarang ito ni Najia at Jun, kaya napilitan siyang harapin si Jack. Dahil hindi sapat ang kanyang lakas, hiniwan ni Seven ang sariling dibdib bilang kabayaran sa kasalanan niya noon kay Jack. Dumating si 13 para protektahan siya, ngunit nang tangkaing agawin ni Jack ang espada, biglang lumabas ang dating pagkatao ni Seven. Iniligtas ng tunay na Seven si 13 at nahagip ang buhok ni Jack gamit ang espada. Dahil sa pagkasira ng kanyang buhok, agad na tumakas si Jack. Sa huli, nilunasan ng Miracle Doctor sina Seven at Daibo. Pagkatapos ay nakipagkita si Seven kay 13 sa taas ng puno para ibigay ang swimsuit para sa kanilang date sa beach. Isang lalaking may supot sa ulo ang nagpakita kay Daibo ng video kung saan hostage sina Seven at Xiaofei. Agad na sumugod si Daibo sa lokasyon, ngunit isa pala itong bitag ng kanyang kaaway na si King Pheasant, na isa na ngayong cyborg. Ibinunyag ni King Pheasant na matapos buwagin ni Daibo ang chicken fights, dumanas siya ng hirap sa kamay ng mga tao hanggang sa madakip siya ng mga tagastan. Ginawa siyang eksperimento at ginawang cyborg soldier. Nang malaman niyang may patong sa ulo si Daibo, minabuti niyang siya mismo ang kukuha nito, naglaban ang dalawa. Kahit nag-transform si Daibo ng walang gamot, nadaig pa rin siya ng teknolohiya ni King Pheasant. Sa huling sandali, nakiusap si Daibo na hayaang mabuhay sina Seven at Xiaofei. Inamin ni Daibo na bagamat dati siyang galit sa mga tao, binago ni Seven ang kanyang pananaw. Dahil sa galit, papatayin na sana ni King Pheasant si Daibo, ngunit hinarang siya ni Seven na nagpanggap bilang si Dafei. Natalo si King Pheasant ng muscular form ni Xiaofei, ngunit pinigilan sila ni Daibo na tuluyan itong saktan. Pagbalik sa barbershop, nilunasan ni Seven ang mga sugat ni Daibo. Inamin ni Seven na kahit bumabalik ang kanyang mga alaala, masaya siya sa buhay niya ngayon at nagpasalamat kay Daibo sa pagliligtas sa kanya. Matapos gupitan ni Seven si Chip Lifehua, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang shuriken, tinatanggap daw ni 13 ang kanyang beach date ngayong alas 8 ng gabi. Tuwang-tuwa si Seven kaya bumili siya ng itim na rosas at nanghiram ng formal na damit para maging gwapo. Sa beach, dumating ang akala niyang si 13, ngunit matapos siyang saksakin ito sa bewang, nagpakilala ang babae bilang si Plum Blossom 11. Dahil sa lason ng saksak, nanghina si Seven. Biglang sumulpot si Hidachan para protektahan sila. Sinubukang akitin ni 11 si Dachan pero nabigo siya, kaya naglaban ang dalawa habang si Seven naman ay pilit na nilalabanan ng lason sa pamamagitan ng kakaibang poses at chi. Nang tangkang tumakas ni 11, pinigilan siya ni Chairman Jiang gamit ang teknik ng White Lily Clan. Dumating si 13 para iligtas ang kanyang kapatid na si 11. Sa gitna ng gulo, nagawa pa rin ni Seven na ibigay ang mga itim na rosas kay 13. Bagamat namula sa hiya, tinanggap ito ni 13 pero tinanggalan niya si Seven ng damit bago tumakas kasama si 11. Sa huli, habang nag-uusap ang magkapatid sa kagubatan, isang misteryosong anino ang biglang sumalakay sa kanila. Dito ay kinwento ang simula ng Shadow Killers. Tinalo ng isang lalaking kilala bilang Iron-Handed Dragon King ang isang mabangis na halimaw sa isang kuweba at ginawang bagong balabal ang balahibo nito. Sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya si Ching Feng na pumuslang sa kanya. Matapos ikisan ng pangalan nito sa kanyang listahan, muling nakasama ni Ching Feng ang batang si 13 at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Matapos paslangin ni Ching ang isa pang target, nanatili sila sa isang lugar ng matagal kahit na matindi na ang epekto ng lamig kay 13. Kalaunan, nilapitan sila ng isang sugo mula sa Shadow Killers at inalok siya ng posisyon sa kanilang pangkat. Sa edad na 21, si Ching, na ngayoy kilala bilang Blue Phoenix, ay naging bahagi ng Shadow Killers, at hindi nagtagal, ipinakilala ng pinuno ang isang prodigy sa kanilang hanay. Siya ay makikilala sa huli bilang si Seven. Hinarap ng isa pang mayembro ng Shadow Killers na si Red Tooth si Seven sa isang daanan sa lambak at sinubukang hamanin ito sa isang duel.
Tumanggi si Seven dahil umaatake lang siya sa mga target na itinalaga sa kanya at sinubukang umalis, ngunit napilitan siyang lumaban nang pilitin siya ni Red Tooth. Mula sa itaas ng bangin sa di kalayuan, pinanood at sinuri ni Ching ang laban, na nakatuon pangunahin kay Seven. Habang tumatagal ang laban, sinaksak ni Seven si Red Tooth ngunit naramdaman niya ang nakakabahalang pakiramdam na hinihigop ang kanyang chi. Muli itong naramdaman nang hugatin niya ang espada mula kay Red Tooth, na kumagat naman sa kanyang kaliwang balikat gamit ang matatalim nitong pangil. Nag-isip si Seven, ng susunod na hakbang habang nagbabagong anyo si Red Tooth sa mas primal na anyo. Bago pa man makaatake si Red Tooth, namagitan si Ching upang itigil ang laban. Binaliwala ni Red Tooth ang nangyari bilang simpleng hazing, winelcome si Seven sa organisasyon, at umalis sa eksena. Pinayuhan ni Ching si Seven na dapat siyang kumuha ng mas magandang espada, at tinanong ni Seven kung ano ang pinakamahusay na espada sa lahat. Sinagot ito ni Ching na ang 1,000 Demon Daggers ang pinakamalakas at sinabi kung saan ito matatagpuan. Binisita ni Red Tooth si Chairman Jiang sa bahay nito, at matapos ang maikling usapan, sila'y naglaban. Umabot ang kanilang sagupaan sa beef offal stand ni Seven, sakto habang nagsisilbi ito kay Hidachen. Naroon din sina Uncle Chen at Ichiro, ngunit walang nagawa ang kanilang mga atake, nakilala ni Ichiro si Red Tooth bilang isa sa Shadow 7. Nagmamasid naman mula sa likod ng puno sina Daibo at Xiaofei. Nagreklamo si Seven sa pagkasira ng kanyang tindahan, habang nagtaka naman si Dachen kung nagdurugo ba ang gilid ni Red Tooth. Sinabi ni Red Tooth na may patong sa ulo si Jiang, pero ang pakay niya talaga ay patanggal ang selyo sa kanya. Tumanggi si Jiang, kaya sinubukan siyang kagatin ni Red Tooth. Pinigilan ito ni Seven gamit ang matigas na katawan ni Dachen at ginawa siyang parang espada laban kay Red Tooth. Gulat na nanood si Jiang, habang nakisali sina Ichiro, Chen, at Daibo na nagpustahan pa kung sino ang mananalo. Lamang na sana sina Seven, ngunit dahil sa sobrang katapatan ni Dachen, naibunyag niya ang limitasyon ng kanyang hardening ability, sinamantala ito ni Red Tooth, inatake ang kanyang kahinaan, at hinigop ang kanyang chi. Dito ay nahirapan si Seven nang wala si Dachen habang nagbabagong anyo si Red Tooth. Napilitan si Jiang na gamitin ang kanyang chi transferring technique kay Seven sa pamamagitan ng halik. Sa ibang dako naman, nag-uusap sina Blue Phoenix at 13 tungkol sa kung bakit buhay pa si Seven. Dahil sa chi transfer, bumata muli si Jiang at nakipagsabayan ng lakas kay Red Tooth. Sa isang flashback, ipinakitang pareho silang galing sa White Lotus Clan. Napili si Jiang bilang tagapagmana, na naging dahilan upang makipagsanib si Red Tooth sa isang demonyo at paslangin ang maraming miyembro ng kanilang angkan. Ginamit ni Chairman Jiang ang kanyang pinakamalakas na atake para tanggalin ang Blood Demon sa katawan ni Red Tooth. Nang makitang masisira ang katawan ni Red Tooth dahil ayaw nitong bumitaw sa demonyo, naawa si Jiang at itinigil ang atake. Agad na nanggulo si Red Tooth at inatake sina Daibo, Xiaofei, at Seven. Kinagat niya si Seven at naramdamang tila walang hanggan ang enerhiya nito. Binyantaan niya si Jiang na uubusin ang lakas ni Seven kung hindi tatanggalin ang selyong pumipigil sa kanyang tunay na kapangyarihan. Habang sinasakal, pumasok si Seven sa kanyang isipan para harapin ang kanyang nakaraan, tinanggap niya na hindi na siya makakatakas sa dati niyang buhay, at dahil dito, nagsimula siyang lumaban pabalik. Dumating si Blue Phoenix at sinamantala ang pagkakataon. Ibinigay niya kay Seven ang espada nito at gumawa ng barrier para walang makialam o makakita sa duel ni na Seven at Red Tooth. Napagtanto ni Blue Phoenix na hindi pa bumabalik si Seven sa dati nitong lakas. Dahil dito, siya na ang pumaslang kay Red Tooth at hinamon si Seven na bumalik sa Xuanwu, sinabihan niya si Seven na hanggat nasa Chicken Island ito, hindi hihinto ang mga pag-atake. Pag-alis ni Blue Phoenix, nagulat ang mga saksi sa pag-aakalang si Seven ang pumatay kay Red Tooth. Sa mga sumunod na araw, dumagsa ang mga asasin sa isla para hamanin ang malakas na barbero. Nakilala ng isa sa kanila si Seven habang paalis ito ng bayan. Nag-iwan si Seven ng mensahe na babalik siya para kunin ang ulo ng kanilang pinuno.